Defense Secretary Gibo Teodoro, mga kapatid, bumuwelta no sa pahayag ng China tungkol kay PBBM, mga kapatid. Yan ang ating aalamin. Bibigyan natin yan ng reaction video, mga tol. Ang balitang to ay mula sa News 5, mga kapatid. Yan at huwag niyo kalimutan, mga kapatid, mag-subscribe. Syempre, paki-like ang video. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, mga tol, at commentary sa mga balita ngayon, sa mga pinag-uusapan ngayon, mga kapatid, huwag kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video, mga kapatid, no? So ito, panoorin natin ano tong buwelta ni Secretary of Defense, no? Gibo Teodoro sa China, no? Panoorin natin to. Buwelta sa China si Defense Secretary Gilbert Teodoro. Pang-iinsulto raw kay Pangulong Bongbong Marcos ang sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry matapos batiin ni PBBM ang bagong Pangulo ng Taiwan. Actually, talagang pang-iinsulto, mga tol. At noon pa naman nila iniinsulto Pilipinas, mga tol eh. Noon pa nila iniinsulto mga Pilipino, di ba? Doon pa lang sa mga pagpapalayas nila sa mga mangingisda natin, mga tol. Pang-iinsulto 'yun, biruin mo. Nasa loob mismo ng bakuran mo, nasa loob mismo ng exclusive economic zone mo, palalayasin ka, di ba? Pang-insulto 'yun, mga kapatid, di ba? Yung BIFAR natin na namimigay lamang ng mga regalo sa mga mangingisda, bobombahin ng water cannon. Every time na meron tayong resupply mission, mga kapatid, hindi mawawala yung tensyon, hindi mawawala yung panghaharang, di ba? Pambobomba ng water cannon. Yung lahat ng mga sinasabi nila tungkol kay PBBM, mga kapatid, no? Talagang walang respeto, pang-iinsulto. Sa frontline na balitang yan, Camille Samonte. So our relations now stands at a crossroads as facing a choice of where to go from here. Wow. Ganyan Wow. Wow. Ang tindi nun. Facing a choice of where to go from here. Ganyan inilarawan ni Chinese Ambassador Wang Zilian ang estado ngayon ng relasyon ng Pilipinas at China. Anya, kailangan magdesisyon ng Pilipinas kung anong direksyon ang tatahakin ng ating bansa. Pare-pareho sila kung paano magsalita, no? Kahit itong natin na dito, ambassador na to na gusto nang paalisin ng mga senador natin, mga tol, no? Pare-pareho sila kung magsalita, mga tol. Parang, alam mo yung binabalaan nila yung Pilipinas, no? Mamili kayo kung ano yung tatahakin yung lugar. Ano, gusto nyo ba kaming kaaway o kaibigan, mga tol? Parang ganun lagi ang datingan sa kanila, no? Pinapakita nila sa atin at, oy, ingat-ingat kayo sa ginagawa nyo, masyado kaming malakas. Parang ganun lagi ang parating nila, no? Kailangan magdesisyon ng Pilipinas kung anong direksyon ang tatahakin ng ating bansa. Sinabi yan ng Chinese Ambassador sa isang event sa Makati ngayong gabi. Nagkomento rin siya sa pagbati ni Pangulong Bongbong Marcos sa bagong halal na presidente ng Taiwan na si Lai Ching-te. Hindi raw yan nagustuhan ng China. Labag daw kasi ito sa One China policy kung saan itinuturing na isang probinsya ng China ang Taiwan at hindi hiwalay na bansa. Kung yung mismong Taiwan nga ayaw silang kilalanin eh. Umihiwalay sa kanila eh. Yung mismong Taiwan na, wala tayong pakialam, mga kapatid, sa sigalot nila. Pero tulad nga ng reaction video natin, mga tol, nakaraan, itong kanina, di ba? Yung pagbating yun, parang ano lang naman yun, di ba? Yung pagbibigay respeto lang ba sa kapwa mo leader. Di ba? Total yung leader na yun din ang leader, mga kapatid, ng mga OFW na nandoon sa bansang yun. Di ba? Pati pagbate, no? Hindi namin nagustuhan ng pagbati mo. So talagang diktador ang datingan, mga tol. Diba? Ang datingan yan parang kailangan sumunod tayo sa kagustuhan nila at mag-ingat tayo sa ating ginagawa. At pag hindi nila nagustuhan, ganyan ang mga sinasabi nila. Itinuturing na isang probinsya ng China ang Taiwan at hindi hiwalay na bansa. Pagbibigay diin ng ambassador, sensitibo ang isyu ng Taiwan at tanging China lang ang dapat na humahawak nito. Sino mapinapakilaman ng Pilipinas yung problema nyo dyan eh? O diba? O saka na kapag nakuha nyo na talaga yung Taiwan at wala ng presidente dyan at iisa na lang talaga nagmamayari dyan, o di saka kayo maggaganyan-ganyan kapag bumati pa rin si PBBM ng presidente kahit wala naman na, diba? That Philippine side will stay committed to the One China policy pursued by successful Philippine administrations since the establishment of diplomatic ties between China and the Philippines and respect China's internal affairs.
Sa isang pahayag kahapon, pinayuhan ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning si Pangulong Marcos na magbasa pa ng libro at intindihin ng mabuti ang isyu ng Taiwan. Grabe, no? Kung makapaglait, no? Oy, Mr. President, we suggest that President Marcos read more books. Parang pinapalabas nila ang eng ng presidente nyo, magbasa ka pa ng maraming libro. Diba? To properly understand the ins and outs of the Taiwan issue so as to draw the right conclusions, di ba? Grabe to mga to. Para makabuo ng tamang konklusyon, ang pahayag na yan, binweltahan ni Defense Secretary Gubo Teodoro, pang-iinsulto raw ito kay Pangulong Marcos. Pero hindi na raw siya nagulat dito. Hindi nakagulat-gulat yan. Matagal na tayong iniinsulto ng China. Iinsulto raw ito kay Pangulong Marcos. Pero hindi na raw siya nagulat dito, lalo't inaasahan niya na raw na isusulong ng Chinese Foreign Ministry ang kanilang propaganda at maling impormasyon. Tama. Nagbabalita mula sa frontline. Diba? Hindi na tayo dapat magulat pa kung mag-iinsultohin tayo ng China, mga tol. Matagal na nilang ginagawa yan. Diba? Isipin nyo mga tol, kahit hindi sila magsalita, diba? Yung action na lang Halimbawa ikaw mga tol, merong kapitbahay mo, for example, para mas madaling intindihin, dito tayo sa small scale lang. Kapitbahay mo, kapag pumasok ka sa loob ng bakuran nila nang wala kang paalam at gumawa ka ng bagay na wala ka paalam sa kanila, mga tol, pang-iinsulto yun sa may-ari. Diba? Lalong-lalo na kung ikaw pa yung siga-siga dun sa bakuran nila. Pumasok ka ng bahay nila tapos bigla ka nagbukas ng rep, kumuha ka ng pagkain. Di ba pang-iinsulto yun, mga tol? Ganun yung ginagawa nila, mga tol. Pumapasok sila sa exclusive economic zone natin. Pinagkukuha nila yung mga isda rito, mga tol. Diba? Pinagkukuha nila yung mga corals dito. Nagtatayo sila ng mga isla rito. Hindi ba pang-iinsulto yun? Kapag meron tayo mga mangingisdang Pilipino, inaharas nila. Di ba pang-iinsulto yun? So yung mga ganitong salita, bonus na lang yan Matagal na nila tayong ginaganyan, mga tol Diba? Grabe. Ano masasabi nyo dyan, mga tol? So, buti naman ito pinagtanggol ni Defense Secretary Gubo Teodoro, mga kapatid, no? Ay, sa ibang balita tayo, mga tol, ito medyo good news, mga tol, dahil ang Pasig River daw, ay planong gawing tourist spot, no? Malaking rehab project para sa ilog inilunsad. Alam nyo, mga tol, kung iisipin nyo, parang mahirap ata at mabigat kasi talagang sobrang lubha ng kalagayan nitong Pasig River. Pero hindi naman kailangan linisin, no? Pagandahin lang yung kapaligiran, mga tol. Tapos medyo kontrolin lang nila yung mga taong nakapalibot doon na yun din mismo ang nagpapadumi ng ilog Pasig, mga nagtatapon ng basura. Siguro talagang mapapaganda at pwedeng maging tourist spot nga naman, no, mga kapatid. Alamin natin kung paano nila gagawin yan. Ito mula sa UNTV, mga kapatid. Nel, ano-ano ang nakapaloob sa proyektong ito? Yes, Monica, isang malawakang rehabilitation project ito na pinangungunahan ng Interagency Council for the Pasig River Urban Development o IAC PRUD. Ngayong hapon nga ay binuksan na nga itong showcase area ng Pasig Bigyang Buhay Muli project na pinangunahan nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Lisa Marcos. Ito ay pangunang 500 meters na lugar sa likod lamang ng Manila Central Post Office Building. Ito ay magiging public park na may pedestrian-friendly walkway. May lugar na maaaring umupo na magsisilbing open-air venue sa anumang events. Sa kabuuan ng proyekto, babaguhin ang anyo ng 25-kilometer Pasig River mula Manila Bay hanggang sa Laguna de Bay bilang isang commercial areas at isang pampublikong parke. Maglalagay dito ng jogging paths at bike lanes mula sa Maynila hanggang sa probinsya ng Rizal. Alam nyo, maganda tong proyektong to. Pero bukod sa perang gagastusin ng gobyerno, ito para sa akin lang to, mga tol, para sa akin lang, na pinakamalaking magiging ambag para maisakatuparan itong proyektong to, ay yung pag-uugali ng bawat Pilipino. Yung pakikipagtulungan, lalong-lalo na ng mga mamamayan, mga tol. Ito para sa akin lang. Kahit na gaano kalaking halaga ang ibuhos ng gobyerno para pagandahin itong Pasig River o itong nakapaligid sa Pasig River, kapag yung mga tao naman ayaw makipag-cooperate, mga tol, andiyan pa rin yung kawalang disiplina. Alam niyo na ibig ko sabihin, mga tol, yung hindi maikipagtulungan, i-scamin yung mga foreigner na pupunta dyan. Alam niyo yan?
yung magkakalat, makakita ka ng mga batang nakahubad na tumatalon sa Pasig at magsuswimming doon. Yun talagang alam nyo na magiging makalat ng itsura. Parang balewala mga tol, 'di ba? Kailangan ng kailangan ng disiplina niyan, kailangan ng kooperasyon ng taong bayan. Pinakamalaking ambag dito para mapaganda ito is yung kapaligiran siyempre, yung disiplina at yung kooperasyon ng mga mamamayang Pilipino. Tulad nga ng sinabi ko, kahit na gaano kalaking pera ilabas diyan pero kung hindi makikipag-cooperate yung mga mamamayan na nandiyan diyan, wala. Sa mga tatamaan ng proyekto na informal settlers ayon kay Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Rizalino Acuzar, may 2 housing projects na inihahanda ang pamahalaan. At meron talaga mga tatamaan na mga informal settlers diyan dahil ang daming naninirahan diyan mga tol. Sa mga gilid-gilid, no, may mga napanood na ako mga video doon na talaga sila nakatira sa ilalim ng tulay, sa gilid-gilid diyan mga tol. Doon na rin yung palikuran nila kaya nagiging madumi mga tol. Nagiging madumi yung Ilog Pasig. Kasi isa sa kailangan nilang gawin mga tol, kailangan talaga nilang alisin yung mga taong nakatira doon. Kasi ang pangit naman, ang ganda-ganda nitong itsuran to, tapos may makakita ka mga nakatira doon, no? Doon dumudumi, doon naghuhugas ng pinggan, doon nagluluto, doon nagtatapon ng basura mga tol. Ang hirap kumain dyan, dito sa mesang yan. Ang hirap kumain dyan, tapos kapag humangin, maaamoy mo, amoy ilog, amoy kanal. Di ba bawawalan ka ng ganang kumain? Di ba kaya kailangan talaga linisin nila yung kapaligiran? Meron po tayong ginagawa. Ito po hindi lang po beautification. Ito po ay pa-proper din. Kasi po itong mga site na ginagawa po na ngayon ng resettlement ay dyan po sa Baseco. Dyan po sa may pier, sa Philippine Ports Authority. Meron pong 25 hectares dyan. Almost 60,000 units po ang tatayo natin pabahay dyan. Yun naman pala di ba? May pabahay naman pala Makipag-cooperate lang din talaga yung mga mamamayan. Naglabas ng Executive Order number 35 si Pangulong Marcos na lumilikha ng IAC PRUD na mangunguna sa rehabilitation efforts dito sa Pasig River. Ang Interagency Council ay may kapangyarihan na tumanggap ng grants, contributions, donasyon o gift cash or in-kind mula sa local at foreign sources upang suportahan ang pagbubuo at implementasyon ng Pasig River Urban Development Plan. Ayon kay Secretary Acuzar, aabot sa 18 billion pesos ang kinakailangang pondo para makumpleto ang proyekto. Target itong makumpleto sa loob ng 3 taon. At sa kasalukuyan na Monica ay nagbibigay ngayon ng talumpati si Pangulong Marcos dito sa pagbubukas nga nitong showcase area dito sa malapit ito sa Jones Bridge. Ayos yan mga tol, no? Magandang proyekto yan. No, sana talaga makita natin yung resulta nito mga kapatid in 3 years, no? In 3 years, so aabutin pa yan ang termino niya mga tol. Pero yun nga, no, sana ay makipagtulungan at sana manatiling maayos, malinis mga tol. At hindi lang dito sa part na yan mahaba kasi ang Ilog Pasig mga tol sana mapaganda talaga yung kabuuan. And alam naman natin nagsisikap yung bawat mayor, bawat mga nanunungkulan sa bawat city na dinadaanan itong Pasig River para mapaganda yung Pasig River natin. Kailangan lang din talaga ng kooperasyon ng mga mamamayan, no? Anyway, anong masasabi mo dito sa 2 balitang napanood natin mga kapatid? Comment ka na lang sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.